Pamilya. Pamilya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Limitado ba ito sa mga kasama natin sa isang kadugo? O sumasaklaw din ba ito sa pamilyang pinanganak natin at sa mga taong kaugnay dito? Mula sa murang edad, itinuro sa atin na dapat tayong magsikap ng husto para sa ating pamilya. Hinihikayat tayo na laging nandyan para sa kanila, protektahan sila, suportahan sila, at pagkatiwalaan sila. Kahit na hindi nila laging ginagawa ang parehong para sa atin, o kahit na gawin nila ang kabaligtaran, tinuturuan tayong manatili sa kanila, patawarin sila, at tanggapin sila sa pananalitang, kung tutuusin, pamilya sila, tama ba? Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging pamilya? Ito ba ay batay lamang sa mga relasyon sa dugo, o higit pa ba ito? Ang pamilya ay maaaring lumampas sa mga genetic na relasyon. Maaari itong mabuo sa pamamagitan ng pagmamahal, pangangalaga, at pagbabahagi ng mga karanasan. Ang pamilya ay matatagpuan sa mga kaibigan na parang magkapatid, mga tagapayo na nagsisilbing mga magulang, at maging sa mga komunidad na sumusuporta sa isa't isa tulad ng isang malapit na pamilya. Ang ideya na dapat tayong palaging manatiling tapat sa ating pamilya, kahit na hindi sila laging tapat sa atin, ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa katapatan at paggalang sa sarili. Mali ba na ilayo ang ating sarili sa mga miyembro ng pamilya na pumipinsala sa atin? O marangal ba ang walang kondisyon na kumapit sa ating mga ugnayan, gaano man ito kahirap? Ang mga dilema na ito ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng mga ugnayan ng pamilya at ang iba't ibang paraan kung saan namin binibigyang kahulugan at nararanasan ang mga ito. Sa madaling salita, ang pamilya ay higit pa sa relasyon sa dugo. Ito ay isang komplikadong halo ng pagmamahal, katapatan, at ibinahagi ng kasaysayan na humuhubog at nakakaimpluwensya sa atin sa mga paraan na kung minsan ay mahirap unawain. Ngunit hindi ba natin nililito ang dalawang konsepto dahil sa takot na hindi maging sapat sa paningin ng iba? Ang pagkakaroon ng isang blood bond sa isang tao ay nangangahulugan ng literal na pagbabahagi ng parehong dugo. Kabilang dito ang mga kapatid, tiyuhin, tiya, pinsan, lolo at lola, at iba pa. Gayunpaman, ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipili ang mahalin ka, suportahan ka, at igalang ka, anuman ang genetic na relasyon. Ang mga miyembro ng pamilya na ito ay maaaring maging mga kaibigan, kasosyo, o kahit na mga tagapayo na may pangmatagalang at positibong epekto sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng panloob na pamantayan na hindi natin dapat bitawan ang pamilya, madalas tayong patuloy na kumapit sa mga taong nanakit sa atin, at nagpabagsak sa atin. Maaari itong pigilan tayo sa pagtatakda ng malusog na mga hangganan at pag-aalaga ng mga relasyon na tunay na nagpapalusog at sumusuporta sa atin. Parang pananampalataya ito, kung saan natutunan natin mula sa ating mga magulang na laging nasa puso ng Diyos ang ating kapakanan. Kapag tayo'y nasa krisis, madalas nating iniisip na bahagi ito ng mas malaking plano niya. Ngunit kung ibang tao ang nagtulak sa atin sa bangin, hindi tayo luluhod sa pasasalamat, hindi ba? Sa parehong paraan, natutunan natin na ang mga kapatid, tiyuhin, at tiyahin ay laging nasa puso ang ating kapakanan. Ngunit sa praktika, madalas hindi ito nangyayari. Gayunpaman, natutunan nating kumapit sa mga relasyon na ito sa ilalim ng pagkukunwari ng mga ugnayan ng pamilya. Kung mga kaibigan man, marahil agad na natin silang aalisin sa ating buhay. Mahalagang kilalanin na ang kaugnayan sa dugo ay hindi laging ginagarantiyahan ng isang matibay na samahan ng pamilya. Sa huli, ito ay tungkol sa pagmamahal, suporta, at paggalang na nararanasan natin mula sa mga taong nakapaligid sa atin, pamilya man sila o hindi. Mas matalinong bitawan ang patuloy na nagdudulot ng paghihirap. Sa pamamagitan ng pagpapaligid sa iyong sarili sa mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa iyo, maaari kang maging isang mas malakas at mas matatag na tao. Nagbibigay ito sa iyo ng kapangyarihang palayain ang mga negatibong impluwensya at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga, pag-ibig, kaligayahan, at personal na pag-unlad. Masyadong maikli ang buhay para patuloy na hawakan ang mga bagay na nakakasakit sa iyo. Sa halip, yakapin ang mga taong nariyan para sa iyo, na bumuo sa iyo, at magbigay ng inspirasyon sa iyong maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa huli, iyon ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pamumuhay kasama ang mga miyembro ng pamilya na nanakit sa iyo ay maaari nang ang pakiramdam na parang isang patuloy na labanan na puno ng tahimik na kawalan ng pag-asa. Maaaring tila walang resolusyon,
tulad ng palaging nananatiling tense ang sitwasyon, at walang katapusan ang pagdurusa. Pinakamabigat na pasanin, alam mong ang mga taong dapat umasa na mamahalin at susuportahan ka ay sila pa talaga ang higit na nanakit sa iyo. Maaari itong humantong sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at malalim na emosyonal na sakit na mahirap tiisin. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang tanggapin na hindi mo responsibilidad na lutasin ang sitwasyon ng mag-isa. Minsan, ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan ay ang ilayo ang iyong sarili mula sa nakakalaso na dinamika at protektahan ang iyong sarili mula sa karagdagang pinsala. Okay lang na unahin ang iyong sarili at piliin ang iyong sariling kapakanan, kahit na nangangahulugan ito ng paglayo sa iyong sarili mula sa mga miyembro ng pamilya. Ito ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili at paggalang sa sarili upang makilala kung ang isang relasyon ay hindi malusog at hindi na nakakatulong sa iyong kaligayahan. At bagamat maaaring masakit ang magpaalam, maaari itong humantong sa isang buhay ng higit na kapayapaan, kagalakan, at kapayapaan sa loob. Hindi tayo ang maghusga kapag may piniling putulin ang mga tali ng dugo. Ang bawat tao ay may karapatan ibukod ang mga tao sa kanilang buhay kung ito ay mas mabuti para sa kanila. At kung pipiliin mong huwag gawin yon, karapatan mo rin yon. Ang mahalaga ay gumawa ka ng mga pagpipilian na makakatulong sa iyong kagalingan at kaligayahan.